Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan, isang apostol at ebanghelista. Pero bukod sa mga titulong ito, kilala si San Juan bilang ano? Ano pa kaya? Saan pa kaya siya mas kilala itong si San Juan? Bukod sa pagiging apostol at ebanghelista, kilala siya bilang pinakamamahal na alagad ni Jesus. Kapag sinabing mahal ni Jesus, ang maaalala si San Juan. Ito, si San Juan. Yun yung narinig natin sa Ebanghelyo. Si Pedro at ang alagad na mahal ni Jesus. Tingnan niyo yung pagkakadescribe. Ba't hindi sinabi yung pangalan? Hello? Ba't hindi sinabi? Ibig sabihin, mayroong natatangi dito kay San Juan. Imbes na sabihin yung pangalan, katulad ni Pedro. Bakit hindi sinabi doon yung pagkakalarawan kay Pedro? Hindi, pinangalanan siya dito. Meron talagang natatangi sa isang taong pinakamamahal o sa isang taong mahal. Hindi sinasabi o hindi pinapakita na si San Juan ang paborito ni Jesus. Hindi. Ang sinasabi, pinakamamahal. Si Jesus, walang paborito. Pantay-pantay. Pero ang magandang gawin at balikan kung bakit ba pinakamamahal itong si San Juan. Balikan natin ang naging buhay ni San Juan kasama si Jesus para malaman natin kung bakit ba siya ang pinakamamahal. Si San Juan ay isa sa mga unang apat na tinawag ni Jesus para maging alagad, para maging kasama ng kanyang kapatid na si Santiago. Isa siya sa apat, kasama niya si Santiago, yung kanyang kapatid. At si San Juan, ang pinakabata sa lahat. Tignan nyo, no? Sa murang edad, pinili niyang sumama rin kay Jesus. Pinili siya ni Jesus, pero pinili niyang sumama kay Jesus.
Maraming inimbitahan si Jesus pero hindi lahat sumama at sumunod. Pero si San Juan, kahit bata, pinakabata sa lahat, siya'y sumunod. Piniling sumunod kay Jesus. At noong magbagong anyo si Jesus, naalala niyo ba yung kwento na yon? Sa nagbagong anyo si Jesus, saan? Sa bundok, Tabor. Alam niyo ba, andon si San Juan? Ganon din, nang magsimula ang pagpapakasakit ni Jesus sa hardin. Anong pangalan ng hardin? Getsemani. Alam niyo ba, andon din si San Juan. At bago mamatay si Jesus sa paanan ng krus, kasama ang kanyang inang si Maria, hindi ba? Andon din si San Juan. Inihabilin pa si San Juan sa kanyang ina bago ito mamatay. Hindi ba? Naalala niyo yung kwento na yon? At kahit sa ating ebanghelyong narinig, yung tagpo kung saan muling nabuhay si Jesus, andon pa rin si San Juan. Kasama ng alagad o iba pang alagad ni Jesus, kasama si Pedro at ni Maria Magdalena, siya yung kauna-unahang nakaalam na si Jesus ay muling nabuhay. Si Pedro kasama. Nalaman din niya, pero hindi agad siya naniwala. Alam lang niya, wala doon sa libingan. Si Maria Magdalena nga, iiyak-iyak pa eh. Pero si San Juan, nang makita niya na wala ang bangkay, ang mga kayong lino lang ang nasa loob ng libingan, anong sinabi ng Ebanghelyo? Siya'y naniwala. Kung may isang bagay tayong pwedeng matutunan kay San Juan bilang pinakamamahal na apostol o alagad ni Jesus, ito ay ang pagiging laging andoon para kay Jesus. Bakit hindi mo nga naman mamahalin ang taong ito nung lahat ng masasaya at lahat ng malulungkot at masasakit na kaganapan sa buhay ni Jesus, andoon lagi si San Juan. Nung panahong nangangailangan si Jesus ng alagad, andon siya. Siya'y sumunod. Nung nasasaktan si Jesus, andun siya, nagbabantay. At hanggang sa huling hininga ni Jesus, andun pa rin si San Juan at hindi umalis sa paanan ni Jesus. Kahit ang lahat ng alagad ay nagtatago, natatakot. At nung muling mabuhay si Jesus, andun pa rin si San Juan. Unang naniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Masisisi ba natin kung siya ang pinakamamahal ni Jesus? Ganyan ang ibig sabihin ng pinakamamahal. Ganyan ang ibig sabihin ng nagmamahal, laging andyan. Hindi yung andyan lang pag masaya. Pag may problema, hindi mo makasama. Andyan lang pag kumpleto. Pero pag kulang-kulang ang buhay, hindi mo mahagilap. O kaya, andyan lang kapag may kailangan. Andyan lang pag may sakit na. O, tingnan nyo lahat ng mga asawang nang iwan sa inyo. Pag may sakit na yan, ay nako, babalik yan. Maniwala kayo. O, ba't ganun? Ba't ganun ang tao? Andyan lang pag may kailangan. O, tapos na yung Pasko. Tapos na lahat. O, babalik na naman tayo sa dating gawi. Pero, para kay Jesus, okay lang yon. Pero hindi natin masisisi kung bakit merong tinatawag si Jesus na pinakamamahal. Hindi natin masisisi si Jesus sapagkat si San Juan, pinakamamahal, laging andoon. Hindi nang iwan. Kaya mga kapatid, ang pagiging minamahal ay hindi isang bagay na hinihingi o pinipilit. Hindi natin pwede pilitin, hingin na tayo'y mahalin. Kundi dapat itong pinatutunayan. Maging ganito nawa tayo
magmahal. Patunayan, ipakita, handang manatili, andyan palagi, at kahit kailan ang minamahal ang laging pinipili. Amen. Amen.